Kilalang-kilala si Padre Pio dahil sa nakikitang tanda ng kanyang pakikiisa kay Kristo, ang istigmata o ang mga sugat na katulad ng tinamo ni Jesus sa krus. Ngunit may isang pangyayaring naganap matapos ang banal na misa na naghahayag ng mas malalim pang katotohanan. Isang pakikiisang umabot hanggang sa kaibuturan ng puso. At ang isinulat ni Padre Pio tungkol sa karanasang ito ay tunay na kahanga-hanga. Manatili lamang kayo sa amin upang malaman ang mga detalye. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Taos-puso kami nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na sumusuporta sa misyong ito upang maipagpatuloy ang pagpapalaganap ng espiritual na pamana ni Padre Pio sa mas marami pang mga kaluluwa. Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay maaaring humipo sa inyong puso sa paraang hindi ninyo inaasahan. Sa pagsisimula ng buwan ng Hulyo, maglaan muna tayo ng huling sandali upang pagnilayan ang debosyon sa banal na puso ni Jesus na tradisyonal na iniaalay ng simbahan sa buwan ng Hunyo. Ngunit sa pagkakataong ito, titingnan natin ang debosyong ito sa pamamagitan ng mga mata o mga tamang sabihin sa pamamagitan ng puso ni Padre Pio. Ang kanyang patotoo o testimonya ay nagmula sa isa sa kanyang mga liham, partikular sa liham na isinulat niya noong ika-18 ng Abril, 1912 para sa kanyang espiritual na direktor na si Padre Agustino. Ang kanyang inilalarawan ay isang napakalalim at napaka-personal na karanasan. Isang karanasang halos hindi maisasalarawan sa salita. Narito ang kanyang isinulat. Matapos maipagdiwang ang banal na misa, nanatili akong kasama si Jesus upang magpasalamat o kay tamis ng aming pakikipag-usap sa langit ng umagang iyon. Napakadakila ng karanasang iyon na bagamat nais kong ikwento ito sa inyo, hindi ko magawa. May mga bagay na hindi maisasama sa wika ng tao nang hindi nawawala ang kanilang malalim at makalangit na kahulugan. Pagkatapos nito, buong pagpakumbaba niyang sinikap ilarawan ang kanyang naranasan. Pagpatuloy tayo sa kanyang isinulat. Ang puso ni Jesus at ang aking puso, pahintulutan mong gamitin ko ang pananalitang ito, ay nagkaisa. Hindi na sila dalawang pusong magkahiwalay na tumitibok, kundi iisang puso na lamang. Ang sarili kong puso ay tila isang patak ng tubig na nalusaw sa napakalawak na karagatan. Ang kagalakang pumuno sa aking kalooban ay napakatindi at napakalalim kaya hindi ko ito mapigilan at ang mga luha ng kaligayahan ay kusang umagos sa aking mga mata. Kapag ibinuhos ng langit ang sarili nito sa puso ng isang taong naghihirap, ipinatapon, mahina at may kamatayang tulad ko, hindi nito kayang tanggapin ang gayong biyaya nang hindi lumuluha. Huminto muna tayo sa sandali at pagnilayan ang mga salitang iyon. Pag-isipan natin sandali ang kahulugan ng karanasang ito. Ang inilarawan ni Padre Pio ay hindi lamang isang matinding damdamin. Hindi rin ito basta isang taimtim na debosyon. Higit pa rito, ito ay isang tunay na pakikisa kay Kristo. Isang lubos na pakikisa kung saan masasabi niyang ang kanyang puso at ang puso ni Jesus ay hindi na dalawa, kundi iisa na lamang. Hindi niya sinabing nadarama kong napakalapit ko kay Jesus. Sa halip ay sinabi niyang nagkaisa ang kanilang mga puso. Kaagad nitong ipinapaalala ang sinabi ni San Pablo, "Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin." Marahil kapag narinig natin ang ganitong karanasan, maiisip nating
napakalayo naman nito sa aking buhay. Kasi isang banda, totoo 'yun. Ang mga ganitong karanasan ay mga pambihirang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa ilang piling kaluluwa. Ngunit sa kabilang banda, itinuturo nito ang isang katotohanang tinatawag ang bawat Kristiyano na isabuhay. Sapagkat sa pinakapuso ng pakikisang ito ay ang ganitong katotohanan na ang mga ninanais ni Kristo ay maging mga ninanais din natin, na ang mahalaga para sa Kanya ay maging mahalaga rin para sa atin. Kaya nararapat lamang nating itanong, ano nga ba ang minimithi ng puso ni Jesus? Ang luwalhatian ng Diyos, ang mailigtas ang pinakamaraming kaluluwa hangga't maaari, ang parangalan ang kanyang mahal na ina, at ang itaas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng nagpapabanal na biyaya ng Diyos. Kapag tinitingnan natin ang buong buhay ni Padre Pio, ang kanyang pagdiriwang ng banal na misa, ang napakahabang oras sa kumpisalan, ang kanyang mga debosyon, ang kanyang istigmata, at ang lahat ng kanyang pagdurusa, makikita natin ang isang buhay na lubusang iniaalay sa Diyos at sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Marahil ay may ilan sa inyong nanonood ngayon na naghahangad din ng gayong malapit na ugnayan kay Kristo. Hindi kinakailangang makaranas ng mga pambihirang pangitain o himala, kundi magkaroon lamang ng lakas na manatiling malapit sa Kanya sa gitna ng mga pasanin, pangamba, at pagsubok ng pang-araw-araw na buhay. Ang paghahangad ng mapalapit sa Diyos, kahit tahimik, kahit hindi paganap, ay isang hangaring lihim na dinadala ng napakaraming kaluluwa. Sa pamamagitan ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, maraming manonood ang ipinagkakatiwala ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga pamilya, at ang kanilang mga espiritual na pangangailangan sa mapanalangin pamamagitan ni Padre Pio. Habang nagiging bahagi sila ng isang espiritual na pamilya na nagkakaisa sa pananampalataya at panalangin. Ang inyong mga intensyon ay palaging inaalala sa mga regular na pagdiriwang ng banal na pisa at sama-sama nating na ipagpapatuloy ang paghahatid ng mga kwento ng pag-asa at kaaliwan sa mga kaluluwang higit na nangangailangan nito. Kung nararamdaman ninyong inaanyayahan kayo ng Panginoon na lumalim pa ang inyong buhay pananalangin at pakikipag-isa sa Kanya, malugod namin kayong inaanyayahang alamin ang higit pa sa pamamagitan ng link sa description box sa ibaba. Sa palagay ko, nararapat din banggitin dito si Santa Margarita Maria Alacoque, ang banal na pinagkatiwalaan ni Jesus ng misyong ipalaganap ang debosyon sa kanyang banal na puso. Ipinakita sa kanya ni Jesus ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig at sinabi niyang nais niyang makilala ito ng buong sangkatauhan. Hiniling niyang parangalan siya sa anyo ng kanyang pusong laman. At ipinangako niya ang 12 natatanging biyaya para sa mga yayakap sa debosyong ito at magsisikap tumbasan ang kanyang pag-ibig ng kanilang sariling pag-ibig. At iyan ang tunay na puso ng debosyong ito. Hindi lamang hangaan ang banal na puso ni Jesus, kundi tugunin ang kanyang pag-ibig, ang suklian ng kanyang pagmamahal ng ating pagmamahal. Ibinahagi ko na ang 12 pangakong ito noong simula ng buwan ng Hunyo, ngunit nararapat lamang na ulitin natin ang mga ito, lalo na para sa mga bagong kasama natin ngayon. Narito muli ang 12 pangako ng banal na puso ni Jesus. Mananatili ang aking pagpapala sa mga tahanang kinaroroonan ng larawan ng aking banal na puso na may paggalang na inilalagay at pinararangalan. Ipagkakaloob ko sa mga may debosyon sa aking banal na puso ang lahat ng biyayang kailangan nila ayon sa kanilang kalagayan sa buhay. Pagkakalooban ko ng kapayapaan at pananatilihin ko ang kapayapaan sa kanilang mga pamilya.
Aalawin ko sila sa lahat ng kanilang mga paghihirap. Ako ang magiging kanilang tiyak na kanlungan sa buong buhay nila at higit sa lahat sa oras ng kanilang kamatayan. Masaganang pagpapala ang ibubuhos ko sa lahat ng kanilang mabubuting gawain. Matatagpuan ng mga makasalanan sa aking puso ang bukal at walang hanggang karagatan ng aking awa. Ang mga kaluluwang malamig sa pananampalataya ay magiging maalab. Ang mga maalab na kaluluwa ay mabilis na uunlad tungo sa mataas na kabanalan. Pagpapalain ko ang bawat lugar na kinaroroonan ng larawan ng aking banal na puso at ito'y pinararangalan. Ang mga nagpapalaganap ng debosyong ito ay isusulat ko ang kanilang mga pangalan sa aking puso at hindi na kailanman mabubura. Sa mga tatanggap ng banal na komunyon sa unang biyernes ng siyam na magkakasunod na buwan, ipagkakaloob ko ang biyaya ng huling pagtitiyaga at ng buhay na walang hanggan. Habang iniiwan natin ang buwan ng Hunyo, marahil ay may isang bagay tayong maaaring dalhin sa mga susunod na araw. Maaaring isang simpleng hakbang lamang ito, tulad ng paglalagay ng larawan ng banal na puso ni Jesus sa isang nakikitang bahagi ng inyong tahanan. Hindi lamang bilang palamuti, kundi bilang isang paalaala na may isang pusong hindi kailanman tumitigil sa pagmamahal at laging nakatuon sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa huli, ito ang tunay na ipinahihiwatig ng lahat ng ating pinagninilayan ngayon. Hindi lamang tungkol sa mga pambihirang karanasang mistikal na ipinagkakaloob sa ilang mga santo, kundi tungkol sa paanyayang ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na higit na lumapit sa Kanya at hayaang unti-unti niyang hubugin ang ating puso upang maging katulad ng Kanyang puso. Kung ang kwentong ito ay muling nagpapaalala sa inyo kung gaano kalalim ang patuloy na paghipo ni Padre Pio sa mga kaluluwa hanggang sa ating panahon, inaanyayahan namin kayong huwag manatiling tagapanood lamang, kundi maging kabahagi rin ng misyong ito sa pamamagitan ng paglahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Higit pa rito, ang inyong mga intensyon, pati na rin ang inyong mga mahal sa buhay ay patuloy na inaalala sa aming mga regular na banal na misa at mga panalangin. Kasabay nito, ang inyong kabuuan ng suporta ay tumutulong upang maipagpatuloy ang misyong ito ng paghahatid ng pag-asa, gabay at kaaliwan sa mga kaluluwang naghahanap ng Diyos. Kung naniniwala kayong inaanyayahan kayo ng Panginoon na gawin ang hakbang ito, malugod namin kayong inaanyayahan na maging bahagi ng aming espiritual na pamilya sa pamamagitan ng link sa ibaba. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain kayo palagi ng ating Panginoon, ng Mahal na Birhen at siyempre ni Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e